Yan, good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli mga idol sa ating channel. Ito pong muli yung lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati sa magandang umaga. Yan mga idol, tayo naman muli magkukwentuhan. Tulad pa rin ng dati, may mga kaugnayan pa rin sa ating mga kapwa idol dyan at sa mga kapwa natin mga vlogger. Shoutout nga pala muna sa ating mga idol dyan, mga kapwa natin mga nasa larangan ng social media. Ngayon mga idol ay araw ng linggo, marahil ang iba sa inyo ay nanggaling na rin sa pagsamba tulad namin. Kaya eto, habang tayo walang ginagawa pansamantala magkwentuhan muna tayo. Meron lang akong ikukwento sa inyo tungkol doon sa pinuntahan naming lugar ng mga nakaraan. Alam niyo ba mga idol, yung lugar ng Bataan, napakagandang lugar yan. Oo, tsaka sariwa ang hangin dyan, presko. Lalo doon sa pinuntahan namin, tinatawag nilang Little Batanes. Ganda ng view, overlooking. Kita mo yung view talaga sa palibot, pati yung dagat. Oo, kaya malimit kaming mamasyal doon At saka doon sa yung tinatawag nilang Tibag. May dike ng ilog doon, ang linaw pati ng tubig. Diyan sa lugar ng Bataan, mga idol, maraming magandang pasyalan dyan. Doon lang sa Mount Samat. Oo, sipin mo yung building na yun Hindi mo akalaing building pala yung cross na yun. Pag nandun ka sa pinaka-wings ng cross na yun, tanaw mo yung Metro Manila. Oo. Lalo doon sa pinaka-tuktok niya, meron doon yung parang telescope. Ganda, kaya lang ngayon, for the meantime, ginagawa, inaayos. Kasi yung pinaka-wings niya, di umano, sabi nila, may crack. Dahil kasi siyempre, yung mga nagdaan lindol, kumbaga nire-repair muna. Kasi pagka panahon ng yung araw ng tinatawag ng kalayaan o yung parang Independence Day, dinadayo talaga yun, lugar na yun. Maraming magagandang pasyalan sa Bataan. At saka yung mga beach, magagandang mga beach dyan sa Bagak, dyan sa Morong. Kaya malimit kami dyan At the same time, kaya kami nandyan, nandyan yung mga hipag ko. Meron kaming alagang baboy dyan. At ang nangangalaga, nangangasiwa yung mga hipag ko. Kumbaga sila magkakapatid, parang sosyo-sosyo sila sa sistema ng pag-aalaga ng baboy. Kaya itong kwentuhan natin mga idol, mapaiba naman tayo. Huwag naman tayo dun sa mga may kaugnayan sa spiritual. Halo-halo system pa rin itong kwentuhan natin, pero makakapulot pa rin ng mga magagandang impormasyon ang ating mga viewer. Kasi ang layunin talaga natin bilang mga vlogger, makapaghatid ng magandang impormasyon. Kaya yung mga mahilig mag-out of town dyan, mamasyal, subukan yung mamasyal sa parting Bataan. Magaganda, maraming magagandang tanawin dyan. Meron nga ship line dyan, dito sa may lugar ng kung matanda ko anong lugar yun, basta meron dyan. Tapos may hanging bridge dyan. Namamasyal nga kami minsan doon sa hanging bridge. Ang ibaba ng hanging bridge
ano, yung dam. Oo, may dam. Yung pinakababa ng hanging bridge, meron dam. Irrigation. Pag nagawi kayo ng lugar ng Bataan, lalo doon sa tinatawag nilang Little Batanes. Nung una kami nagpunta doon pero kasi ngayon medyo madamo Oo. Nung una kami nagpunta doon, ang linis ng area na yun. Maraming magagandang ano dyan sa lugar ng Bataan. Kaya lalo pag summer, mamasyal talaga kami dyan. Tapos pagdating dito sa terminal, matatawa ka sa terminal ng bus dito sa Bataan Transit. Pagparada ng bus, ang daming mga bugaw. Oo. Sa taxi, yung mga taxi na nag-aabang sa labas. Minsan lalapit sa'yo, akala mo yung mismo ang driver, yung pala bugaw lang. Tapos parang ano yun tawaran. O presyuhan Tapos titirahin, kagaya kami, Makati lang, galing dun. Tirahin ka, 500, 550. Tapos hanggang sa pinakasagad na nila, 400. Yun naman, pagka mga rush hour na dumating ang bus, mga bandang hapon. Pero pag sa umaga, magta-taxi ka, papunta ron, hindi pa ubos ng 200, 170, 180 lang. Patak metro. Pero pag hapon kasi, yung mga taxi doon, kontrata na Hindi naman, bira naman makapasok doon ng mga Grab. Oo. Kasi, kumbaga, baluarte nila yun Tapos, yung taxi na sakyan namin, abang tumatakbo yung taxi, siyempre nakikipagkwentuhan tayo sa driver. Pag pumarata ka pala doon, kumbaga parang may asosasyon sila. Pag hindi ka yata miyembro doon, hindi ka pwedeng pumikap doon. May butaw sila Pag parada mo doon, magbibigay ka na ng 50 pesos, 50. Pinakabutaw mo yun. Tapos, bukod pa rin sa butaw yata, yung mga bugaw-bugaw doon, sisimplehan ka, boss, baka pwedeng, siyempre, pag wala kang problema, pag may bagahe ka, sila hahakot Kasi yung terminal mismo, yung mga taxi nandito sa labas ng terminal, hindi naman pwede doon sa loob Medyo, halimbawa, sabihin natin, walking distance yung mga taxi, yung mga bugaw nandun. Kung may mga daladalahan ka at nagkasundo kayo nung pinakabugaw, sila hahakot ng kargamento mo. Kaya lang, kailangan bantayan mo kasi baka may maiwan. Oo. Wala kang kaproblema. Tapos pagka na-settle na rin sa taxi yung mga daladalahan mo, sabay sisimple yun, Baka pwede tayong pangkape man lang, 20 pesos. Bagay, yung 20 pesos, hindi na mabigat yun. Oo. Ay mo, tatlo silang humakot, 20 lang. Di ba? Okay na rin yun. Yan, yung mga ganyan, siyempre, kumbaga, mas may gina yun kaysa sa magnakaw sila o mang-hold up sila. Di ba? Mas maganda na yung ginagawa nila na nangungontrata sila ng mga pasahero. Kinakausap nila, pagbaba mo, pagparada ng bus, kanya-kanyang lapit, kanya-kanyang saan kayo boss, saan kayo? Kailangan taxi, marami ka banda na. Ganun. Kung halimbawa, Balatuba ka, lalagay ka sa legal, pupunta ka sa EDSA, mahirapan ka sumakay ng taxi doon. Hindi naman pumapara mga taxi minsan doon abutin ka ng siyam-siyam doon. Tapos, ang layo pa ng, may mga bagahe ka. Pwede naman din, pag kinausap ko sila hahakot ng bagahe mo hanggang doon sa may EDSA, payat ang 50 doon. Bibigay ka na rin lang ng butaw, dito ka na sa mismong, doon yung taxi, kakarga na lang nila yung bagahe mo. Di ba? Maganda rin masaya. Nung unang biyahe namin, hindi ko pa kabisado yung ganun. Talagang parang nadismaya ako Pero nung maganda rin pala. Oo, okay din.
Kasi wala ka nang kahirap-hirap eh. Alam mo, may lumapit na bugaw sa'yo. Tapos nagkasundo kayo. Wait ka lang dyan. Wait ka lang. Yung mga bagahe mo nandyan lang. Tapos, yung taxi na contact nila, kung malayo-layo yun, pinaparadahan kasi hindi nga sila pwede pumarada mismo doon sa tapat ng ng terminal eh. Hakotin nila yun ba? Sabihin natin mga 20 to 30, di pa, ang layo. O 30 meters mula doon sa labas ng terminal. Hakotin nila yun. Di ba? Wala ka problema. Kaya nga lang, tingnan mo yung mga bagahe mo na binibitbit nila. Baka may naiwanan sila o ano. Tatanungin ka naman, alin dito nila? Yan, turo mo. Kakanya-kanyang bitbit na nyo sila. Kung mga 5 sila o 4 sila. Bibitbitin nyo, papunta rin sa taxi na nila. Pagdating doon, kumbaga, kung swelo di bobo, yun ka, mga 20. Baka pwede namang magdagdag kayo ng panigarilyo dyan. Di ba? Pero pa yung butaw doon sa taxi. May butaw na sila doon sa taxi driver na 50 pesos. Ikaw na pasahero, bubutawan ka rin. Pero yung 20 na hinihingi nila, hindi na mabigat yun. Wala kang kahirap-hirap doon sa bagahe mo. Di ba? Lalo kung umuulan. Okay din. Pero nadismaya ako, kala ko laban ng sindikato, yun pala, hindi naman din. Sila tapat din naman sila sa mga pasahero. Sasabihin pa siya, boss, baka wala namang naiwan doon. Okay na ba yung bagahe mo? Bago umalis yung taxi, sinicheck talaga nila yung bagahe mo. Tama. Ganun, kumbaga hindi naman sila talaga yung dorobo na tapat din sila sa mga pasahero. Kasi kumbaga kliyente na nila eh. Di ba? Ganun. Tsaka ayaw din naman nila na marireklamo sila dahil siyempre once na nareklamo sila, sibak sila lahat doon. Yun ang iniiwasan din nila. Kaya okay sila, tapat sila sa mga pasahero. Kumbaga, concern. Kaya maganda rin. Yan, kinukwento ko lang sa inyo kasi baka may mga taga-Bataan na bumabiyahe, ganun. O yung wala pang karanasan sa ganun, makakakuha na kayong idea. Pagparada, kahit saan terminal ngayon, may mga bugaw. Para sa taxi na sasakyan mo. Yan, kinukwento ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng experience na ganyan, maranasan nyo, hindi na kayo magtataka, ito yung sinasabi ng vlogger. Diba? Ito yung sinabi ni Boyet Vlog na may mga bugaw daw yung taxi. Tsaka doon, pag halimbawa may lumapit siya yung bugaw, hindi ka naman pipilitin kung ayaw mo eh. Hindi. Pipilitin. Take it or leave it. Pag pinresyohan ka nila, tatawag ka. Siyempre, saka nakakita negosyo na hindi kikita, di ba? Ay ba, pinresyohan kagaya kami, unang tirada sa amin, 550, Sabi ko, bro, lapit lang, Makati lang kami, Pag patak metro nga ako, pagpapunta kami rito, Hindi pa umuubos ng 200, siyempre, sasabihin din, may point din, boss, hapon na ngayon, mayroon pong biyahe, matraffic. Kaya sabi niya, hindi na kontrata na lang para bahala na yung driver kung saan kayo shortcut na daan, hindi kayo mata-traffic. Totoo naman yun. Kasi pag alis doon sa terminal, alam ng mga driver kung saan sila dadaan na hindi ma-traffic. Kagaya yung sinakyan namin. Sabi niya, saan kayo sa Makati, boss? Sabi ko, sa may bandang Guadalupe lang, Kalayaan. Sabi niya, ma-traffic ma-traffic sir, pag mag-e-EDSA tayo. Pwede bang, bahala ka na kung saan ka dadaan, basta Yun ang inaano nila, kaya nagpipresyo sila kasi, siyempre, hahanap sila ng dadaanan na hindi kayo matatraffic. Iikot sa malayo. Although malapit ang EDSA, rekta, pag inabot ka naman ng katakot-takot ng traffic, parang ganun din ang suma, total, maiinip ka pa. Samantala sila, alam nila kung saan sila sushortcut.
Magugulat lang kami, daan kami, C5, oh. Labas namin, Kalayaan. Oh. Ganun. Kaya, pag iba, kinontrata ka ng mga bugaw, pagbaba mo ng terminal, pinresyohan ka, pwede ka naman tumawad. Tawad ka. Tapos pag tinanong mo, ba't ang mahal naman? Papaliwanag naman nila sa iyo eh, ba't ganun ang presyo nila eh. So, may point naman din. Matraffic, mahirap sumakay, mahirap ang karsada. Oh. Ngayon, sabi niya, siyempre, iwas tayo sa traffic. Bahala na yung driver sa inyo kung saan kayo dadaan. Oh, di ba? Okay naman din. Ganun, tsaka hindi ka nila pipilitin kung ayaw mo. Mawas, sinabi mo. Hindi, mag-ano kami sa Grab. Pag mag-grab ka, pupunta ka sa EDSA. Lalayo ka doon sa area na yun. Kasi hindi baluarte ng Grab yun eh. Para mo silang ininsulto pag doon mo pinapunta yung... At saka, hindi ka tatanggapan ng Grab. So, may nag-booking ka. Tinesting na namin yan, nag-booking kami. Sabi namin, terminal ng ano eh. Ayaw eh. Sasabihin sa amin, punta ko kayo ng EDSA, doon tayo. Oh. Eh ngayon, kung ganun din naman, mahihirapan ka rin. Eh, andiyan dyan na nga, nakapwesto na nga sila. Bakit hahanap ka pa ng iba, di ba? Oh. Yun lang, ganun. Yun ang kagandahan mga idol. Maganda rin yung idea nila dahil unang-una, pabor sa pasahero. O, pabor sa'yo, pasahero ka, pabor sa'yo. Konting depression lang naman eh. Ngayon, yun nga, kung balatuba ka, ay wala. Oo. Pag balatuba ka, ikaw rin mahirapan. O, di ba? Tama? Kaya ganun. Kailangan sa panahon natin ngayon, practical ka rin. Oo, practical sila, practical ka rin. Kumbaga, ride on ka. O, sumabay ka na lang sa Agos. Pero pag sa madaling araw, babiyahe kami ng papuntang Bataan, wala problema kasi dito, pag tumawag ka ng taxi, Patak Metro, inaabot yung mga 170 lang eh, pinakamano na 180. Ngayon, ginagawa namin, para ano naman, 200, hindi na namin kinukuha ito kasi. Oh, di ba? Kaya kami, pag ano, punta ng Bataan, binabudgetan talaga namin dyan, yung pauwi. Oh. Basta, 550, tawaran, parang ano eh, parang tumawad ng isda eh. 550. Brad, baka naman... sige, sasabihin ako, sige, Brad, 5 na lang. Alisin na natin 50. Baka naman, 450. Ganun. Hanggang pinakasagad na nila, banda ko, di sasabihin naman sa'yo, Makati ka lang naman. Ito, presyong sagad na to, 400. Oh. Eh, kalimitan naman talaga, 400 ang biyahe namin, papunta rito. Pag sinabi nung ano na, bugaw na, Brad, wala, hanggang 400 lang, sagad na yan. Pag bababa pa dyan, malabo na. O, pagka ganun, na sila na mismo nagsabi, 400, go. O, di ba? Ngayon, depende nga sa layo eh. Depende sa layo mo eh. Kung mga Pasay ka, siguro, hindi pwede 400 lang. Baka yung 550, bitin, hanggang Pasay. Kung may mga bandang Pasay ka. O kaya yung mas malayo pa sa Pasay. O mga Pasig kang ganyan, malayo. Di ba? Eh, Makati, rekta, sabi ko nga. Mula sa amin, hanggang 200 lang mahigit. Wala pa nga. Pagpatak metro, kasi EDSA, diretso. Eh, sabagay, paghapon, matraffic ang EDSA. Oo. Masasagupa mo sa nasa labat na traffic dyan. Kaya sasabihin nga sa'yo, maganda rin yung diskarte nila. Brad, sir, pag nag-EDSA tayo, butin tayo ng siyam-siyam dyan. Traffic dyan. Hanap tayo ng daan na medyo maluwag. Diba? Kung nagmamadali ka lalo, gusto mo na makauwi, yun, go. Basta ako, kabisado ko na mula doon hanggang dito, talagang hanggang 400. Sagad na yun. Pero okay naman sila. Pagdating dito, yung driver, minsan, sumisimple rin yung driver, hihirit. Boss, baka pwedeng... Lalo pag sinabi niya, nagbutaw na siya ng 50 pesos doon. Diba? Hindi ka rin naman pipilitin ng taxi driver kung humirit siya sa'yo. Hindi rin. Sasabihin lang, baka pwede tayong boss, konting dagdag lang. Dahil malayo inikot natin eh. Siyempre nga naman, kumain din ng gasolina yun.
konsiderasyon mo na lang din. Di ba? Ganon. Eto mga idol kwentuhan lang naman tayo, napaiba yung topic natin. Di ba sabi ko nga sa inyo, nung una ako magbablog, hindi ako nagbablog ng mga party sa spiritual. O yung mga antingan niya, mga ghost, Hindi, ang vlog ko talaga dati, yung tungkol sa online business. Tapos yung sa sistema ng trabaho namin sa Dupon, tagapamayapa. Serbisyo publiko. Ganon. Tapos nga, nahiligan ko ng tumapik ng mga sa spiritual, nung nakakapanood na ako ng mga idol natin dyan sa mga ghost exploration, yung mga paranormal vlog. Yun, parang nainganyo ako na. Ba't hindi ko i-share dito yung naging karanasan ko, total, galing ako doon. Ayun nabanggit ko na nga, di ba? Dati akong pintor, at may bayaw akong albularyo, nabigyan ako ng konting spreketik, pandepensa, sa mga masamang espiritu, at iba pa. Yun. Tumapik ako ng mga ganung topic na tungkol sa spiritual. Pero ngayon, iba, ang topic natin tungkol sa mga biyahe. Yung pupunta ka sa lugar. Pero hindi ko lang alam sa mga ibang terminal kasi kami, papuntang Bataan kasi dalawa lang Genesis at saka itong Bataan Transit. Kaya yan ang kaya ko lang i-share sa inyo. Pero kasi dati ang Genesis, wala nang biyahe ang Genesis ngayon direkta ng hanggang itong Balanga Karamihan ng Genesis ngayon, yung biyahe niya, direkta na sa Marabeles, ang layo. Kaya dati, bababa kami sa terminal mismo ng Balanga, hindi na kami mahirapan sumakay ng jeep, papunta rin kasi sa Pilar kami, Pilar Bataan may mga jeep na roon, biyaheng kabog-kabog, Bagak, dadaan yun doon sa Pilar, sa lugar ng mga hipag ko, pinupuntahan namin. Dati, ang Genesis, bumabiyahe doon. Ngayon, di na. Marabeles. Kaya nangyayari niya, bumababa kami ngayon, doon sa kanto ng Pilar, yung tinatawag na Alauli. Doon na sa Alauli yung baba namin. Tapos doon na kami nag-aabang ng jeep. Minsan, pag napasiyempong maluwag yung jeep, okay, pero pag napasiyempong punuan, kasi sa terminal, punuan yan bago umalis Pero may bumababa din naman doon sa lugar ng Alauli. Pag napasiyempong may bumaba doon, yun, makakasakay kayo ron. Pero pag wala, direkto yung jeep, antay ka. Ngayon, kung naiinip ka, may mga tricycle din doon, iahatid ka doon sa uuwian mo, sa pupuntahan mo, payat doon ng 200. Sa jeep sa tricycle na yun, hanggang 300. Kahit malapit lang yung, ay kaya kami, sa Pantingan lang. Kasi siyempre, ang katwiran naman ng tricycle, wala siya pasahero pabalik. Talo nga naman yung gasolina niya. Di ba? May mga rason din hindi ka rin makakaano na niloloko ka o ano. Kasi nga naman ihatid ka. Paano nga naman pagbalik nila? Mabuti kung pagbalik nila, may isasakay sila. Ay kung wala. Siyempre, yung mga pasahero papuntang Balanga, hindi naman sasakay sa tricycle yung paparahin yung tricycle. Kasi bakit? Mahal nga singil Ay kung mag-jeep ka, magkano lang? Nasa regular na pamasahe lang. Di ba? Kaysa magka-tricycle ka, 300, 400. Yun. May rason din naman yung mga tricycle pag hinatid ka kasi nga naman, pagbalik nila, wala na silang pasahero. Di ba? Tama? Ganun. Bueno tayo nagkukwentuhan lang naman din, pero iba ang topic natin ngayon tungkol sa mga biyahe-biyahe. Kasi, kagaya, baka sa susunod na linggo, babiyahe kami ulit papuntang Bataan dahil meron kaming transaction doon. Pagbalik ko, kung ano maging namin doon, kukwento ko rin. I-ano natin ganito, sa kwentuhan natin. Para naman, kasi, hindi naman lahat ng bagay, doon tayo. Diba? Basta vlogger ka, kung anong pwede mong i-vlog, nasa sa'yo yun. Di ba? Tama? Kung anong
klase ang gusto mong i-content, nasa iyo yun. Kaya kung gusto mo i-content ang ghost exploration, gusto mo i-content yung spiritual, kagaya nung nakaraan natin, di ba? Kinontent natin yung tungkol sa, ano ba yun, yung salamin. Yun, balikan natin yung salamin. Na ano nga ako doon sa bagay, siguro, may point din sila na yung salamin, pinupugaran ng masamang espiritu at elemento. Pero, para sa akin, hindi eh. Hindi pwede maging portal yun eh. Dahil, yung mga elemento may sariling portal yan eh. Puntahan nga pala natin yung tungkol sa ano, yung residente ng isang lugar. Halimbawa, kagaya nung yung pinuksa naming bata doon sa bato, may dalawang matanda na kasama. Apo pala nila yung bata na yun. Kasi sabi nung kasama namin with third eye, nadamay sabi niya yung dalawang matanda na nandoon sa loob ng bato. Mabaiti ka yung dalawang matanda, kaya lang yung bata pala na yan, apo nila, sutil talaga. Kaya nung napuksa yun, nadamay yung dalawang matanda, tumakbo kasi, tumakas eh. Kaya akala niya sa pagtakas niya, makakaiwas na siya. Tandaan niyo mga idol, oras na bugahan mo yan. Saan man tumakbo yan, bumalik man sa pinanggalingan niya yan, madadamay pa. Kagaya nung bumalik to sa ano, residente pala sila ng bato. Nadamay yung dalawa niyang kasama. May mga lugar kasi idol na may laman, kagaya yung puno. Kagaya nung napanood natin kay Ed Kaluwag, ang idol natin si Ed Kaluwag. Mayroong puno, may residente yung puno. Kaya yung mga puno minsan, delikado yan eh. Pag may residente ang isang puno, may peligro ka dyan, lalo't makatuwaan ka. Kaya yung puno dito sa amin, no, may residente to. May pinuksa na nga kami dyan eh. Makulit dyan. Pero medyo yung iba yatang kasama niya dyan, medyo nadala. Ganun, yung mga puno, karamihan dyan, may residente yan eh. Namamahay dyan. Yung iba naman, minsan may puno talaga na portal. Daanan lang, lagusan. Meron naman puno na may residente. At ang isang puno, pag may residente o namamahay, laging mayabong yan, laging maganda yan. Hindi nalulugas ng mga dahon yan, hindi, laging masigla yan. Kapag ang isang puno, mayabong at masigla, may residente yan. Ganon din yung lugar na hindi masyadong tinutubuan ng damo, kagaya ng bato na yun, nung may namumugad pa ron, hindi tinutubuan ng bato yun. Ng damo, yung bato, hindi tinutubuan. At saka laging malinis. Pag umuulan, hindi nga daw nababasa halos yung lugar na yun. Hindi inaagosan ng tubig. Pero nung puksain namin yun naman, yun na, nagmukha na siyang, dugyot na. Ganon. Yung nga, na pag-usapan natin yan, meron din kaming niya sa parting Mandaluyong, bahay nung, namin, kakilala namin, yung bahay nila may puno sa tabi ng pader. Nung mismo, saklaw ng bakuran nila eh. Nasa loob eh. Baliti. Ayun, may residente pala ron. At the same time, hindi lang residente. Parang portal. May lagusan. Papuntang Tagos nga daw hanggang Batangas yun eh. Yung lagusan na yun eh. Yun, nung pasabugin namin yun, kasi namimirwis yun. Lagi may sakit yung may bahay. Tapos, pati yung loob ng compound, namamahay na sila roon, namimirwis yun eh. Kaya nagalit yung bayo ko. Pinasabog yun. Yun nga, ang isang puno kapag residente o portal, pag pinasabog mo yan, malalanta na. Unang pasabugin yun, nalanta. Pagbalik namin pangatlong araw, nagas na yung mga dahon. Yun, nagsasabi nga nung bayo ko, ipaputol nyo niya, baka matumbahan pa yung bahay nyo kasi wala nang buhay yan eh. Pinaputol lang unti-unti yun. Ay laki pa naman ng puno. Pero hindi kami maniwala, mga idol. Yung kasama naming Mr. Day, dalawa sila, si Maylin
At saka yung isa, meron parang mata eh. Yung parang mata pala, yung parang bukong malaking ganyan. Sabi ng bayaw ko, tumbukin mo ng stick. Meron akong ginagamit na stick eh. Tumbukin mo ng stick yung pinaka parang mata. Pagkatapos, bugahan mo. Nung tumbukin ko ng stick yun, hindi ka maniwala mga idol. Yung stick parang pakiramdam ko sa stick, bumabaga, ang init. Oo, uminit yung stick pag ganun ko. Eh, sabi nga ni yung kasama namin isang meter day, Kuya Boy, kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan niya. Pag binitawan mo, patay ka. Sasambulat tayo rito. Eh, malakas daw yung nasa loob. Oo, kaya nga nung sabi ko sa bayo ko, Kuya, hindi ko na kaya to. Sabi niya, bugahan mo ng matindi. Tinanong ko, ano yung bubuga ko dito? Sabi niya, kung ano yung pinakamatinding alam mo, buga mo dyan. Yung nga, nung bugahan ko yun, ihipang ko yung stick. Nagulat yung may third eye, sabi niya, sumabog sila lahat sa loob. Danos. Umusok na yung buong loob eh, sumabog eh. Patay daw lahat. Hari Trena, tapos yung tatlong prinsipe. Eh, nagtulong-tulong pala yung Reyna, Hari, at saka yung tatlong prinsipe. Kaya pala yung stick na hawak ko parang bumabaga. Pero nung bugahan ko nung matindi, mga sabi nung bayaw ko, kahit gano'ng katindi yan, hindi yan obra. Oo. Kapag may alam ka na matindi, hindi yan obra. Pag may alam kang pamuksa, ayun nga, yung naisip ko, sabihin niya, bugahan mo, kung anong alam mong matindi, yun ay buga mo. Eh, yung alam kong matindi yung pamuksa, binug ako. Ayun nga, sabi nung may third eye, nakasubaybay sila eh. Sumabog daw hanggang loob. Sumambulat. Ganon. Tapos nga, sabi nung bayaw ko, yung pagbalik namin pangatlong araw, lanta na yung puno, paputulun nyo na ikayan, delikado pa yun, matumbahan kayo niyan. Bumayad na kayo ng taon taga-tabak. Kaya tumawag kayo sa gobyerno ng papatabas nyo yan. Ganon. Kaya ang isang puno, pag may laman at pinuksa mo yung laman, malalanta na yan. Pati yung puno, epektado yun eh. Mamamatay din yung puno eh. Ngayon mga idol, kahit wala naman tayo eh, di ba? Babalik tayo dun sa mga pasyalan. Yan, nabanggit ko nga, pagkabalak nyo lalo pag summer, mag-excursion kayo, mag-out of town, pumunta kayo ng parting Bataan, sa Bagak, sa Morong, yan, magaganda pasyalan dyan. Diyan sa may bandang, dito sa may, kung gusto nyo sa, yung hanging bridge, dito yan, sa may Diwa. Gusto nyo naman sa, yung may cross, doon yan naman sa may, o sa may yan, parting Diwa din yun, paakyat. O, tapos gusto nyo yung sa may ship line, nakalimutan ko yung lugar na yun eh. May ship line dun eh. O, ganda daw doon, pero hindi pa kami nakarating doon. Maganda, maraming magandang pasyalan dyan sa lugar ng Bataan. Pagka kayo nakapunta dyan, lalo yung mga beach dyan, ang lilinis. O, ang linis ng mga beach dyan, kasi nga hindi polluted ang mga beach dyan kasi hindi siya dayuhin, bihira. Masalayo kasi, tatama rin karamihan ng nag-excursion nandun, yung mga tigaroon lang din, taga Pampanga, Bulacan, yan. Bihira ang taga Maynila. Meron man, mangilan-ilan, kagaya kami. Yung pinapaliguan namin doon sa lugar ng Luok Beach, napakagandang beach doon, white sand yun. At saka, hanggang maghapon ang alon doon, kalmante. Kasi napapaikutan ng bundok. Napapaikutan ng bundok yun. Kalmante ang alon doon maghapon. Tumataas din ang tubig pero hindi siya maalon. Ganda ng mga beach dyan. Ay hindi kagaya parting Batangas, Cavite. Ang dudumi ng beach dyan. Polluted eh. Doon hindi. Kasi nga malayo eh. Bihira dayuhin eh. O doon sa lugar ng yung sa pinapaliguan namin sa Sun Moon. O, Salaman, maraming magandang beach dyan. Saysayin. Yan, magaganda mga beach dyan eh.
Yung isang dating pinagkukunan ng bubble gum na palabas sa TV, yun, magandang video, pang first class yun. Kaya yan ha, kukwentuhan lang tayo. Kuha kayo ng magandang informasyon tungkol sa sistema ng mga pasyalan. Subukan nyo, lalawigan ng Bataan. Ikutin nyo yung lugar yan, hanggang doon sa may nuclear. Ganda ng mga ano dyan, tanawin. Doon na sa may Marabeles eh. Ganda nung doon sa yung beach doon na Agwawan Beach. Kalmante rin ng tubig maghapon doon. Wala ka makita malalaking alon doon. Ganda. Kaya na sa lahat ng mga beach na napuntahan ko dyan sa Bataan, maganda. Gandang beach dyan. Bueno ha mga idol, salamat na marami. Sa maikling sandali, nakasama ko kayo. Sana yung tapusin yung mga video ko para marami kayong matutunan. Hindi lang ito, yung mga una kong video, pag mahagip nyo yun, panoorin nyo hanggang sa dulo. Oo, para may makukuha kayong mga magagandang impormasyon. Ito po muna inyong likod, si Boyet. Pero kung may mga comment ka kayo, malilit ko sabihin, ilagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung may mga tanong kayo, kung gusto nyo rin magpabati, magpa-shoutout, ilagay nyo lang dyan. Batiin natin yung mga gusto nyo batiin. Bueno, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli, paalam!